So, hello everyone. Now, let's go on to the country of Ireland. Located siya sa Europe. So, yung Ireland or the Republic of Ireland or the Irish Isles is a country in the North Atlantic island. It is divided by the North Pole, the Irish Sea, the St. George Pole from the Great Britain to the southeast. Ireland is regarded as the British Isles' second largest island and the third largest in Europe. So, yung lugar na yon, yung Ireland, so kinikilala rin siya sa kanyang pangalan or sa wikang Irish na Ira. So, isa siya sa bansa sa North Atlantic na matatagpuan sa kanluran ng Great Britain. So, doon sa Ireland, siya ang second sa may pinakamalaking island, while pangatlo naman sa may pinakamalaking country sa Europe. And doon, meron ibang pangalan ang Ireland. So, Republic of Ireland. So, official na siya na pangalan ng bansa. So, ginagamit siya sa mga document or sa mga international. Well, the IRA, ito yung pangalan nila or yung wikang Irish na madalas naman gamitin lang sa loob ng bansa. So, the capital of the Ireland, wala silang capital. So, wala pa silang official, while their capital is Dublin, then yung flag. So, I will explain what is the meaning of their flag. So, yung kahulugan ng watawat ng Ireland. So, meron silang tatlong tricolor. So, binubuo yung watawat na yon ng may tatlong patayong kulay. So, ayun yung green, white, and yung orange. So, yung tatlong yon, meron silang symbolism. So, yung kahulugan nila is yung green, sumisimbolo siya sa mga Irish Catholics, and isa na rin siya sa likas na kagandahan ng Ireland. While yung white, or yung puti, so, nagsasaad siya ng kapayapaan, yung pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig ng Ireland, at yung mga Katoliko, tsaka lalo na yung Protestante. While yung kahel or orange, so yun naman yung kinakatawan ng Irish Protestants, particular ang mga taga-suporta ni William of Orange na lumabaan noon sa Katoliko noong ika-17th na siglo. Currency ng taga-Ireland is Euro, while their language, meron silang dalawang language. So yung dalawang language na, first is yung Irish or yung Gaelic. So, yung second naman is yung English. So, yung Irish, so, ito yung traditional na wika ng Ireland. So, ito yung first nilang language na ginagamit. Ito yung ginagamit nila pang araw-araw na usapan, tapos tinuturo din siya sa mga paaralan, so ginagamit sa mga trabaho. While yung second naman, yung English, ito naman yung ginagamit nilang wika sa araw-araw, sa buhay nila, sa pakikipag-usap, sa negosyo, sa government. So, kumbaga, yung mga tao doon sa Ireland ay nagsasalita ng English other than sa Irish. So, now, let's go on to the religion. Ano nga ang religion ng mga Ireland? So, meron silang iba't ibang religion. So, una na doon, yung Roman Catholicism, Protestantismo, and then, yung iba, mga walang relihiyon. So, but, after that, ang Roman Catholicism, ito yung may pinakamalaking relihiyon sa bansa ng Ireland. So, siya yung pinakamaraming nagsisimba, dumadalo sa simbahan, ganon. So, baka marami yung Katoliko sa bansa nila. Other than Protestantismo, ganon, or yung mga iba pang relihiyon. So, ayun yung first na maraming or yung pinakamalaking relihiyon. So, yung major career naman nila is yung Aer Lingus. So, yung Aer Lingus, ayun yung pambansa nilang airline ng Ireland. At isa sa mga pangunahing airline ng bansa. So, yung Aer Lingus, itinatag siya noong 1936. So, now, let's go on to their most common Ireland cuisine. The Irish stew. So, Irish stew believed to have been a staple of Irish cuisine since around the year 1880. Heartwarming homemade stew remains a firm favorite to this day.
So, yung Irish stew nila ay isang tradisyonal na lutong bahay na nilaga na pinaniniwala ang naging bahagi daw noong taong 1880. So, hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakapaboritong pagkain ng mga taga-Ireland, lalo na siya sa malamig na panahon. So, yung Irish stew, yung mga sangkap lang is lamb or yung karne ng tupa, patatas, sibuyas at karot, sabaw. Tsaka lalagyan nila ng mga herbs tulad ng thyme at parsley. Then, the next one, the Ulster Fry. The Ulster Fry is served through the day. Traditional components of this Irish food include Irish sausages, bacon, eggs, soda, bread, and potato bread, black and white pudding, tomatoes. The Ulster Fry is considered the Holy Grail in Ireland, originating in Northern Ireland. So, another traditional cuisine sa Ireland ay ang Ulster Fry. So, isa siyang breakfast na pwede rin naman kainin kahit anong oras. Tapos, ito ay nagmula daw sa Northern Ireland at madalas daw siyang ituring bilang Holy Grail ng mga Irish dahil daw sa sarap nito. So, yung mga sangkap ng Ulster Fry is Irish sausages, yung bacon, egg, soda bread, potato bread, black and white pudding. Kasama na yung kamatis. So, maganda yung Ulster Fry na pagkain nila kasi for them, sagana tayo sa protina at carbohydrates. Tsaka, mahalaga din yon kasi naging bahagi na siya ng culture, lalo na sa Northern Ireland. Next one is the Colcannon mash. So, the Colcannon mash and champ is next on our list of the best Irish food. And it has been a favorite comfort food in Ireland for some time and is something that the nation prides itself on inventing. So, yung, ano ba yung Colcannon mash? So, yung Colcannon mash, gawa na naman siya sa patatas, sa repolyo, sa mantikilya, yung parang upang maging malasa, tapos malambot yung mashed potatoes, and then sibuyas. Tapos may kasama sa Colcannon mash is yung champ. So, yung champ naman, halos katulad daw siya ng Colcannon, pero may kaunting kakaiba sa sangkap. So, yun yung mashed potatoes, yung spring onions, butter, at yung gatas. So, para sa kanila, itong famous cuisine is sobrang sarap kasi gawa ito sa madaling mahanap na sangkap. Tapos, bahagi na rin to ng Irish tradition na madalas daw inihahanda tuwing Halloween. And then, yung Colcannon mash, at yung champ, hindi lang naman siya basta mashed potatoes, kundi isa siyang iconic at minamahal na pagkain sa Ireland na sumasalamin sa kanilang kultura at tradisyon. So, after naman natin mapunta sa cuisine, pupunta naman tayo sa most famous tourist destination ng mga taga-Ireland. So, una na doon ang Dublin or the Republic of Ireland's capital. It is a home to the Book of Kells, Dublin castles, and numerous museums. So, yung Dublin, isa siya sa pambansang kabisera ng Ireland at isa sa pinakamahalagang lungsod sa bansa. So, hindi lang siya sa kasalukuyan, kundi pati na sa kasaysayan. So, siya sa pinaka-popular na pasyalan sa Ireland. So, maraming pumupunta doon, maraming mga turista ang pumupunta sa bansang Dublin. And ano nga ba ang makikita sa Dublin? So, yung mga makikita doon, ay pupunta yung mga turista, is yung The Book of Kells. So, isa siya sa pinakatanyag na sinaunang manuscript. At next is yung Dublin Castle. So, yun na yung parang pinaka-main attraction doon. Is yung mga kastilyo. And then, third is yung mga museum. O yung mga museum. So, madalas na nagpapakita ng mayamang kasaysayan at sining ng Ireland kabila ang National Museum of Ireland at Irish Museum of Modern Art. So, pagkatapos naman natin mapunta sa Dublin, ay pupunta naman tayo sa Galway. So, yung Galway, it is known for its seaside location, traditional music, and
cobbled streets, festivals, and its lively culture, art, and food. So, yung Galway, isa siya sa lungsod sa kanlurang bahagi ng Ireland. So, kinikilala siya bilang magandang baybayin or yung seaside location. So, parang ayun yung parang main point ng Galway is yung seaside location. So, mayaman siya sa kultura. So, madalas itong tinatawag na cultural heart of Ireland dahil sa kasiglahan nito sa musika, sining, at pagkain. So, bakit nga ba sikat ang Galway? So, nabanggit ko kanina is yung seaside location. So, matatagpuan ito sa tabi ng Galway Bay. Kaya, kilala ang lungsod sa mga tanawin ng dagat at sariwang seafood. And then, the second is yung traditional Irish music nila. Isa sa pinakamagandang lugar para maranasan yung ganda ng Irish folk music. And then, the cobbled streets. Ayun yung may mga makikita nyo sa mga kalye na merong mga boutiques, cafes, at mga street performers. And then, also yung festival. So, importante na sa Galway yung festival kasi sila ang festival capital of Ireland. Dahil nga dito, pinagdiriwang tulad ng Galway International Arts Festival at Galway Oyster Festival. Now, after the Galway, and let's go to the Cork. It is known as the culinary capital of Ireland, a city where you're actively encouraged to gorge, and there's no better introduction to Cork's foodie scene than the fantastic English market. So, dito sa Cork, maraming mga turista na ang pumupunta sa lugar na to kasi kinilala siya bilang culinary capital of Ireland dahil daw sa masarap nitong pagkain at world-class na culinary scene. So doon, hinihikayat ang lahat na tikman at magpakasaya sa pagkain. Kaya ito ay isa sa naging paboritong destinasyon ng mga mahilig sa pagkain. So sikat na sikat talaga siya lalo dahil sa pagkain nila. And dahil doon, maraming tao ang pumupunta. Lalo na sikat ang Cork sa pagkain dahil sa English market nila. So, yung English market nila, isa to sa pinakasikat na pamilihan sa Ireland. So, kung saan, doon sa market na yon makakahanap kayo ng kalidad na mga pagkain, mga sariwang seafood, mga karne, mga cheese at tinapay. Yon. And then the second, dahil nga sa meron silang mga sariwang seafood, so naging tanyag din na puntahan ang Cork because of the seafood specialties. So dahil doon, kilala ang Cork sa sariwang lamang dagat tulad ng oysters, mussels, at salmon. And now, the other most famous tourist destinations in Ireland is the Lakes of Killarney. It is one of the Ireland's most famous tourist attractions. There are 3 lakes, Low Lane, Middle Lake, or the Mockross Lake, and the Upper Lake. So, ano nga ba ang the Lakes of Killarney? So, ang Lakes of Killarney ay isang grupo ng 3 interconnected na lawa na matatagpuan sa Killarney National Park sa County Kerry, Ireland. So, sila ay kilala sa kanilang kamanghamanghang natural na kagandahan at madalas na puntahan ng mga nature lovers or photographers. So, yun nga, doon sa lugar na yon meron silang 3 lawa. So, yung Low Lane, Middle Lake, at yung Upper Lake. So, sikat na sikat yung lake sa Killarney is because of the good tourist spot. So, maganda yung mga tanawin doon na pwedeng maging spot for the photography. And then also, marami ding outdoor activities na pwedeng mag-boating o yung kayaking, yung fishing, at yung hiking. And then, the next, bukod sa natural na ganda ng lugar, is matatagpuan din yung mga lumang kastilyo, mga historical sites. So, as you can see in the picture, makikita nyo naman talaga ang kamangha-mangha at ganda ng lugar na mapupuntahan nyo sa Ireland. So now let's go on to their festivals in Ireland. So the festival Kilkenny Laugh Cat Festival. The Cat Laugh Festival is an acclaimed comedy festival in the atmospheric setting of the charming and intimate medieval city of Kilkenny. So yung
Kilkenny Love nila, isa siya na comedy festival na ginaganap sa medieval city ng Kilkenny, Ireland. Isa ito sa pinaka-prestigious comedy festival sa mundo na pinupuntahan ng mga local at international na mga comedians. Tinatanghal siya sa isang maganda at makasaysayang lungsod na ginaganap ito sa Kilkenny. Isa siyang lumang medieval city na may intimate at charming na atmosphere na perfect para sa isang masayang festival. Tampok dyan ng mga world-class comedians. While their second festivals naman in the Ireland is the Cork Jazz Festival. It is one of Ireland's most successful arts and cultural events and one of the top 3 jazz festivals in the world. So yung Cork Jazz Festivals, isa siyang taon na pinagdiriwang ng jazz music na ginaganap sa lungsod ng Cork, Ireland. Itinuturing ito isa sa pinakamatanggumpay na arts and cultural events sa Ireland at isa rin sa top 3 jazz festival sa buong mundo. So world-class jazz musicians yung mga pumupunta dito, mga sikat, mga renowned jazz artists, and then malawak na sakop yung event. So bukod sa mga major performance, mayroong street performance, jazz workshops at late night jam session sa buong lungsod. So, after naman natin sa kanilang festival, let's go on to their cultures. So, their cultures, number 1 is sports. Gaelic football and hurling are unique sports that originated in Ireland. So, yung Gaelic football, so isa siyang sikat na sport sa Ireland. Siya yung may pinaghalang soccer at rugby. And then, may sarili itong mga rules. So, nilalaro ito ng dapat may 15 players. Bawat kuponan, yung bola ay maaaring sipain, ipasa gamit yung kamay, and then dapat ipasok nila yung bola sa net or para maka 3 points. So sikat na sikat to kasi isa ito sa pinakasikat na sport sa Ireland at ang championship nito, ang All Ireland Final, ay isa sa pinakamalaking sporting event sa bansa. And then yung hurling naman, isa siyang mabilis at matinding laro na may pinaghalong katangian ng hockey, lacrosse at baseball. So doon, mahalaga yung Gaelic football at hurling sa kulturang Irish kasi parte ito ng kanilang national na identity ng Ireland. So for them, hindi lang ito sports kundi isang tradisyon na ipinapasa sa bawat henerasyon. So the next one is the literature. Irish literature is known for its use of language, with many authors incorporating the dialects and rhythms of the Irish language into their work. So for them, ang Irish literature isa siyang sikat at malalim na paggamit ng wika, kung saan maraming manunulat ang sumusulat ng kanilang mga akda. So ano nga ba ang katangian ng Irish literature? So gamit yung Irish dialects at rhythms, so maraming akda ang gumagamit ng native Irish expressions at yung pumparaan ng pagsasalita nila. So sikat na sikat ang Irish writers at yung influence nila kasi dahil mayroong mga sikat na obra or yung gumawa ng mga novels sa bansa nila, katulad nila ni James Joyce, W.B. Yeats, Seamus Heaney at isa na rin si Oscar Wilde. So mahalaga ang Irish literature dahil nagpapakita ito ng tunay na boses na Ireland mula sa kanilang kasaysayan hanggang sa pang-araw na buhay.